Lagyan na natin. Ayun. So that means nag-open na siya, 'di ba? Open ba or close? Hindi ko na tandaan kung ano ba 'yun. Good morning once again mga ka-trippings. Ayan, eto na yung ating panibagong project for today. Video natin for today. Ang gagawin natin, eto na yung next project natin. We're going to convert our side mirror from manual fold to auto fold. Ayan, yan yung gagawin natin. Kasi 'di ba yung mga ano natin sa mga may sasakyan na Toyota Vios XLE CVT 2022 2021 22 ata. Ayan, kung hindi ako sure. Yung mga side mirror natin is manual fold siya, 'di ba? Sa model ng 2425 hindi ko alam kung auto fold na ba yung mga side mirror. Kaya yan yung project natin. Alam ko na yung may mga sasakyan dyan sa atin na mga manual fold pa yung ano nila, side mirror, maraming nag-aabang nito or merong mga gustong mag-convert nito. So ito na yung hinihintay nyo. Gagawin na natin siya. Sundan nyo lang yung mga tutorial ko. Panoorin nyo lang tong video hanggang sa matapos para meron kayong idea kung paano natin siya gawin, paano natin ikabit itong mga materials na gamit natin. Sa mga sumusubaybay palagi sa mga video ko, sa mga pinopost ko, hindi na sila mahihirapang gawin ito. Madali na lang para sa kanila kasi lahat ng video ko nandun yung tutorial natin kung paano natin baklasin yung cover ng door natin, paano natin tanggalin yung side mirror, nandun lahat. Hindi kayo mahihirapan. Pero sa mga bago pa lang na nanood ng tutorial ko, eto yung manonood pa lang nito, kung wala silang idea, medyo mahihirapan sila. Kailangan nila ng mag-take time para ma-figure out nila kung paano nila tanggalin yung mga cover ng ano nila, ng sasakyan, yung do sa door side at yung paano pagtanggal ng side mirror. Ayan. So, ito, i-introduce na natin yung ating mga materials na kakailanganin natin para sa conversion ng ating side mirror from manual to auto fold. Ayan. Bali, itong mga nakikita nyo dito sa harapan, hindi pa ito yung lahat ng mga gamitin natin. Meron pa tayong mga additional. Makikita nyo na lang sa video kung ano pa yung mga may dadagdag natin doon. Pero ito yung mga major parts na kailangan natin na mga gagamitin natin, okay? Ito, kailangan natin to bracket para sa auto fold. Bracket siya. Itong ano na to, model ng bracket na to is pang Toyota Vios siya. Hindi ko alam sa ibang model kung ganito rin ba yung magpipit sa side mirror nila. Bali yung sasakyan ko is Toyota Vios XLE CVT 2022. Ayan. Bali pwede naman kayong pwedeng isa lang yung bilhin nyo, pwedeng kaliwa lang, pwedeng kanan lang. So depende sa inyo kung ano yung i-upgrade ninyo. Siguro naman kung mag-upgrade kayo ng side mirror, pangit naman kung isa lang yung i-upgrade nyo kung sa may driver side lang, 'di ba? So mas maganda kung kaliwa kanan, i-upgrade nyo na. Ayan yung ating bracket. At ang pangalawa, itong ating auto fold motor. Ito yung motor natin na gagamitin. Ayan. Kaliwa kanan siya. Okay? May kasama na siyang wire connection. At ang pangatlo, ito yung auto fold module natin. Ayan. Kompleto na rin siya. May wirings na siya para sa connection. At yung sa power supply niya, meron na rin siyang fuse.
Yan. At pangatlo, ito, yung palagi ko ini-introduce sa video ko, yung pang testing natin ng mga gagamitin natin. Bali, ano lang to, AC/DC adapter lang to. Yung dulo nito is kinat ko yung dulo. Pagkatapos, pinalitan ko lang yung positive negative ng clamp. Ayan, para madali natin siyang ma-connect sa mga itetest natin. Ayan. Itong clamp na to, binili ko na lang to dito sa amin sa may hardware. Pero sa online, may mabibili din kayo mga ganito. Ayan. At ang pangapat, ito, yung switch natin. Itong switch, may dalawang klase ito. Itong nabili ko is locking. Naghahanap ako ng yung momentary sana. Ang kaso, wala akong mahanap. Tsaka, mas maganda sana kung yung logo nito is side mirror yung nakalagay dito. Sa taas is open na side mirror or close, hindi sa baba, vice versa. Kung open sa taas, dapat close sa baba. At wala ko ibang makitang logo na babagay sa side mirror. So ito na lang yung binili ko, yung arrow na lang, up, down, and arrow. Marami kayong makikitang ganito sa online. Kung mayroon kayong mahanap na auto-fold na side mirror na logo para sa switch natin, mas maganda. So bali ang binili ko is dual switch. Yan. Open and close. Ano siya? Locking. Pag sinabi nating locking, once na pinindot mo siya, magla-lock siya. Para ma-off siya, kailangan mo siyang pindutin ulit, then release yan. Yung momentary na sinasabi ko, once na press mo siyang ganyan, mag-on siya. Once na binitawan mo, babalik sa dating posisyon niya, mag-off siya. Okay? Tapos dati, may nabili ako na tawag ko dito. May binili akong switch dati. Eto, side mirror siya, pang autopod. Ang kaso lang, isa lang siya. Isang isang button. Open and close lang siya. On and off lang siya. Hindi siya close and open. Ang pinagkaiba nito, dito sa one button, tsaka dito sa two button, ang wiring nito is 4 lang. Kumpara dito is 5 wire to. Ayan, 5 wire. Ito, ang alam ko nito, hindi natin to siya magagamit. Bakit kamo? Kasi ang connection nito is lang, on and off lang. Ground, power supply, output on and output off. Dito sa atin dito, ang kailangan natin sa module, mayroon ditong connection na dalawa. Yung sa switch niya, yung pag-on tsaka pag-off. Ito yung kailangan natin na gamitan ng switch. Dito hindi natin siya magagamit. Ito lang yung kailangan natin talaga. Dapat dalawa yung button niya. Okay? At syempre, ang pang-anim, kailangan natin ng wire. Ito. Para ito, gagamitin natin pang dugtong sa mga wiring natin. Kasi may kukunik tayong motor doon sa bandang kanan. So kailangan natin magpagapang ng wire papunta doon sa kaliwa para makarating dito sa module natin kasi maiksi lang naman yung wiring nito. Kailangan natin ng extension. Ang sunod, ito yung heat shrink natin. Palagi natin ginagamit yan, gamit na gamit yan. Hindi ako gumagamit ng electrical tape sa pag nagdudugtong ako ng wire kasi katagalan yung electrical tape nawawala yung dikit niya, nag-o-open yung tape. Kaya ang ginagawa ko talaga, heat shrink talaga ang ginagamit ko. Kasi pag ito nainitan natin, once na mag-close na siya, mag-fitted siya sa wire, safe na yun. Hindi siya mapasukan ng tubig. Okay? Eto guys, yung mga gagamitin natin, explain natin to isa-isa lahat kung paano natin to gawin. Bali, ito, lalagyan ko ng mga video to kung paano natin to ilalagay sa side mirror, itong bracket, tsaka itong motor. Ito lang naman yung ilalagay natin sa side mirror. And ito sa the rest, sa labas na natin ilalagyan. Ito naman sa switch, sa may driver side. Okay? Ang kagandahan nito, kung bakit mag-upgrade tayo ng ganito at ganito ang gagamitin natin. Kasi sa online, may mga makikita tayo doon na switch talaga para sa auto-fold. Yung pang Toyota talaga. Ang pinagkaiba naman nun, kasi 'di ba sa Toyota Vios,
2020 to, katulad ng sasakyan ko. Ang control natin sa may driver side, di ba yung ang control natin sa side mirror doon is yung parang bilog lang na pinipihit natin kaliwa kanan. And then, imumove natin kaliwa kanan, up and down. Iyon is pang tilt lang ng salamin yun. Kumpara dun sa switch na mabibili sa online na pang Toyota Vios nga, pero pang lower model yon, yung parang square siya, na meron siyang button para sa side mirror at meron siyang pang tilt din ng mirror. Ang disadvantage kasi pag yun ang binili natin, kailangan natin palitan yung mga control natin. Tapos yung kailangan natin magbutas sa may driver side. Unlike dito sa gagawin natin na to, gagamitin natin kung ano yung resources na nandun na meron tayo at kung ano yung mga stock na nandun sa ating sasakyan. Sa sasakyan natin sa may driver side, meron dun slot na natitira pa. Ito yung ilalagay natin doon para sa switch. Okay? Yan. Ang next na natin na gagawin ay iti-testing muna natin to bago natin sa i-fix. Lahat ito, te-testing natin, yung switch, yung module, yung motor. Itong bracket, hindi mo natin siya gagamitin kasi sa side mirror natin ito ilalagay. Ang importante ngayon, iti-test natin yung motor, module, yung switch. Tingnan natin kung mapapagana natin lahat to, kung mag-turn siya ng close and open. Okay? At sa pag-ano naman ito, madali lang naman yung ano niya, pagkabit natin kasi sa module natin, meron tayong pag bumili tayo nito, meron siyang kasamang tawag dito, manual. Yan, yung mga wiring niya kung saan natin siya ikakabit. Tapos ito namang switch natin, yung wiring nito, makikita nyo naman sa store kung saan kayo bibili online. Makikita nyo doon yung mga instruction niya, itong mga wiring na to kung saan siya nakakonect. Ayan. Tapos dito naman, hindi ko ma-figure out kung alin dito yung pang-open at kung alin yung pang-close. Trinay kong minessage yung seller nito, hindi rin nila ako masagot, hindi sila nagre-reply. So, I figure out myself na lang. Ayan. Hindi I touch myself na lang hindi yun I will figure it out myself na lang. Ayan. So, gawin na natin. Iti-testing na natin siya para malaman natin kung gumagana lahat. Okay? Additional pala mga ka-trippings na gagamitin natin sa pagkabit ng ating auto fold side mirror. Kakailanganin pala natin ng fuse adapter, yung ganito, yung micro type. Kasi ang fuse adapter, meron siyang tatlong klase. Correct me if I'm wrong Ang pagkakaalam ko kasi, meron siyang tatlong klase ganito. Ayan, tatlong klase. Itong malaki, standard. Itong isang sumunod, mini. Tapos itong pangatlo is micro. So, ang gagamitin natin doon sa ating fuse box is itong micro. Ganito kasi yung klase ng fuse na ginagamit natin doon sa fuse box sa may ilalim ng steering wheel, sa may ilalim ng manibela. Ganitong klase kasi yung ginagamit natin. Medyo mahirap lang sa tanggalin. Sandali. Ayan. Tanggalin natin yung ating ganito kasi yung ating fuse na ginagamit sa ating Toyota Vios XL-CVT 2022. Okay. Ayan. Ayan, ganitong klase kasi yung fuse natin. At yung adapter niya ikaparehas. Ganyan. Micro type. Kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong Ayan. Ganito ang gagamitin natin. Bali, ang kailangan natin is dalawa. Bakit dalawa yung kailangan natin? Kasi doon sa module natin, ang ikakabit natin doon, isa sa accessories at isa doon sa 12 volts sa connection natin, yung continuous power. Ayan. Kaya dalawa natin. Ayan. Isa sa accessories at isa sa constant power na 12 volts. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung mga connection kaya hindi kayo malilito at hindi kayo mahihirapan. Sundan nyo na lang. Okay? Kukunik na natin itong ating mga wiring. Okay? Ito yung sa natin. Sa switch. Ayan. Ang switch natin. Binalatan na natin yan. Dito,
I would prefer nagagamit muna ako ng electrical tape para hindi sila magdikit-dikit. Ayan, susundin lang natin itong mga manual natin. So unahin natin gagawin is ito yung dito natin, hanapin natin siya. Ayan, bali itong red sa module natin is for yung red niya is a power supply. Yan, 12 volts. Ito yung ididikit natin dito sa kulay red ng ating adapter charger. Yan, yan yung red. Tapos yung black ng module natin, yan yung ating ground. Yan yung i-connect natin dito sa black ng ating adapter. So ito yung mga natitira natin. Okay. Ngayon hanapin natin yung dito sa adapter, dito sa module, yung para sa switch ng on and off. So tingnan natin siya dito. Makikita natin dito sa switch off is yung gray at yung switch on is white. Yan, gray and white. So magkatabi sila. Ito gray and white. Yan, gray and white. So dito naman sa switch natin, according sa seller natin, doon sa ano nila, sa connection nila, kung paano siya i-connect, yung kulay blue is output siya ng switch natin dito sa taas. So ito naman, kahit magkabaliktad sila, wala naman tong problema kung alin yung i-connect natin sa open and close. Basta tandaan lang natin, pag ikinabit na natin to, ayun nga yung sinasabi ko, mas maganda kung meron tong logo. So ang gagawin na lang natin dito, ilalagyan ko na lang siya ng marking, close or open. Ngayon, subukan natin, lagyan ko siya ng marking, lagyan natin ng scotch tape muna, okay? Ayan, kumuha ko ng masking tape. Lagyan ko itong isang button natin sa isang button. Pantay natin para maganda yung pagkakadikit natin. Ayan. Gupitin natin ito. Ayan. Mas dikit natin dito. Ayan. Ayan. Sabihin natin, kunyari, ito yung open natin. Open ang side mirror. O. Ayan, open. Tapos, gupit pa tayo ng isa pa. Lagyan natin dito. Ito yung close natin. Okay. Ayan, close. C. Basta tandaan nyo na lang. Kaya nga mas maganda sana kung ang makukuha nyo na switch, meron siyang logo ng side mirror, opening close. Ayan. Ngayon, ang sabi dito, yung white and gray natin, ang sabi, yung yung gray daw is switch off ng side mirror. So that means off. So that means close. So dito sa wiring natin, ang ano nito dito is green. No. Close natin is ito tama, yung green. Yan, lagay natin sa green. Yan. Lagay natin dyan. Connect natin. Then lagyan natin ng electrical tape para ito ginagamit electrical tape pang testing lang natin para hindi sila magkadikit-dikit. Isolate lang natin siya. Yun lang yung gagawin natin. Ayan. For safety purposes natin to. Dito lang ito natin ginagamit. Pero pag yung i-connect na natin siya dun sa sasakyan, heat shrink ang gagamitin natin. More safe. Ayan. Kalagay na dyan. Ayan, basta hindi siya magdikit. Tapos yung white, para sa pag open, so ang on natin, yung green is close, ito yung open natin, yung blue. Ayan, sa taas. Ayan. Sa switch sinasabi ko sa inyo, pwede sila magkabaliktad. Basta tandaan nyo lang kung saan nyo siya kinabit sa module. Ayan. Lagyan natin ng tape. Ganyan. Ngayon, ang mangyayari naman, itong ating sa switch natin, itong kulay yellow, ito yung ikakabit natin sa accessories para mag power on siya.
Mag-power on. Ayan. Tapos itong kulay red, sa positive din to siya. So itong positive na to, tapos itong accessory power natin, pwede natin siyang pagsamahin. Kasi itong kulay red na to, power siya para umilaw yung dito natin, yung logo, yung arrow niya, para umilaw siya, malaman natin kung close siya o open. So itong dalawa, pwede natin to pagsamahin. Yellow na to, tsaka itong red. Tapos itong power natin sa module, kasi power supply din to, 12 volts din, so pwede natin siya pagsamahin, itong tatlo. Ayan, pagsamahin natin itong tatlo. Ayan. Para malaman natin, ginagawa natin to para matesting natin kung gumagana ba yung switch, kung gumagana ba yung module, at kung gagana yung motor. Okay, ayan. Next, itong block ng switch, ground. Ngayon, pwede natin siya pagsamahin dito sa module na block. Yan, module na block para ano siya, ground lang naman to. Ito din yung i-connect natin dito sa ating AC/DC adapter sa ground niya, negative. Okay? Yan. Ayan, lagyan natin ng tape. Ayan. Okay. So, bago natin to ikabit na motor natin, i-try natin kung mag-on ba itong ating tawag dito, kung mag-on na itong ating switch, kung gagana siya, kung magpa-power siya. Okay. So, ang gagawin natin, hiwa-hiwalay naman, hindi naman siya magdidikit. Itong red dito sa ating power supply. Ay, ano pala ito? Kailangan pala naka-open ito kasi iipitan pala ito natin. Iipitan pala ito natin. So, ang gagawin natin, iipit lang pala natin ito siya. Tanggal. Tanggal. At pag nag-test kayo, pag nag-ano kayo, habakan nyo na lang yung pag-cut nyo sa wire para pagtanggal ng balat. So, ipit natin siya dito. Yan. And then, yung negative, tanggalin din natin itong electrical pala. Ayan. Then, kukonek natin siya dito sa block. Ayan. Okay na, di ba? So, sunod natin gagawin, isasaksak na natin to. Ayan, saksak natin dito sa saksakan. Tingnan natin kung mag-on siya. Ayan. Kita nyo, nag-on siya. Ayan o. Kulay blue. So, ibig sabihin niya, naka-switch off siya. Kasi nakataas siya eh. Ngayon, pag in-on natin siya, yan, magkukulay green siya. So, ibig sabihin yan, switch siya ng close. Okay? Ngayon, para i-off natin siya, press natin siya ulit. Magbu-blue siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda kung ang switch natin is momentary, na tinatawag momentary type. Kasi yung momentary, once na press natin to, automatic siyang babalik, mag-off. Ayan. Tapos naman, ito naman yung isa, open. Press natin. Yan siya, nag-green. Okay? So, okay yan. So, ang sunod natin na gagawin, ilalagay na natin yung ating motor. Yan, kukunik natin. Ngayon, tingnan natin dito sa manual ng tawag dito module. Ang close ng ano natin, ng tawag dito, side mirror dito sa module, ang nandyan is orange tsaka brown. So itong dalawa, orange and brown. Ayan. So na-figure out ko na ito yung sa motor natin. Sa motor, nilagyan ko siya dito ng note. Ayan, para hindi ako malito. So itong orange natin, hindi kasi makabasa eh. Basa ba? Hindi nyo kasi mabasa. Basta itong orange natin, ang nakalagay dyan is output siya para i-close yung side mirror. Ano yun? Orange. Tama ba? Orange. So, itong orange, i-close daw yung side mirror.
So ang nilagay ko dito is blue. Ibig sabihin blue color siya nitong side mirror natin, ay motor natin. Ayan. So ang gagawin natin, kukuhain natin tong dalawang blue ng motor natin, then pagsamahin natin siya dito. So magiging tatlo siya. Yan, kasama na yung dalawang motor dyan, left and right. Yan, for closing yan. Okay? Electrical tape. Ayan. Lagyan natin electrical para safe. Ang sunod naman is ano yung isa? Brown. Ayan. Ang sabi dito, yung brown daw is para sa pag-open ng side mirror. Ayan, pag-open. Ang nilagay ko dyan is gray. Yan yung na-find out ko. Kulay gray siya na wire. Ayan. So, pagsasamahin natin itong dalawang gray tsaka itong brown. Ayan siya. Ayan. Then, electrical. Ayan, kapag umorder kayo ng ng motor, I hope na sana parehas din yung makuha nyo, yung color code ng wire, para at least pag nag-DIY kayo, parehas na parehas kayo ng gagawin para katulad sa akin, para hindi kayo mahirapan. Ayan, otherwise kailangan siya i-find out. Ayan, so nakakabit na siya. Okay, ang natitira ngayon dito sa module na hindi natin tinonek is tatlo siya. Saan yun? Sa yellow and yellow, blue, and green. Ayan. Yan yung yellow, blue, and green. Pag tiningnan natin siya dito sa manual, hindi nyo kasi mabasa eh. Sasabihin ko na lang. Itong kulay yellow niya is accessories siya. So ikakabit natin siya sa accessories. So pag nag-susi tayo at yung susi is napihit na natin sa accessories, ito yung niya, connection niya. Tapos itong green and blue, ang green is ikakabit natin siya sa door actuator. Ito yung doon sa door actuator natin. Yung sa yun, kung hindi ako nagkakamali, parang sa remote control lang sasakyan natin yun eh. Yan, door actuator. Yung kulay blue, para sa door open signal actuator. Ayun, so kapag inopen natin yung sasakyan natin through remote, open natin, so ibig sabihin o-open din yung side mirror. Sa green yun, sa green pala yun. Pag inopen natin yung sasakyan pala gamit yung remote, mag-open din yung side mirror natin. Yun yung sa green. Sa blue, yun yung sa sa blue naman is yung pag close natin yung sasakyan natin through remote, that means na magko-close din yung ating side mirror. Yun ang pagkakaintindi ko. Ayan. So wala tayo ditong actuator, ikakabit natin to doon na sa sasakyan. Ayan. Tsaka itong accessories. Ayan. Hindi po natin ito may ikakabit ngayon kasi meron tayong power supply. Ayan. Okay. Ngayon, ang gagawin na natin is iti-testing na natin siya kung gagana na lahat yan. Okay? Bali, pukusan nyo itong tingnan nyo itong motor nya, kung iikot siya. Ayan, natin, patayo ba para makita nyo. Ayan. Ito na. For the final na testing natin, ayan, nakakunik yung ating switch, positive, at saka itong ating tawag dito, negative. Ayan, okay? Ito yung switch natin. Tingnan nyo rin yung switch nya pag nag-on. Tapos tingnan nyo, focus nyo dun yung panunod nyo sa tawag dito, motor. Okay, ilalagay ko na. Sasaksak na natin. Ito yung basaksakan. Ayan. Para makita nyo talaga. Para witness nyo. Okay. Ayan.